Soundcheck na rin natin. Hi mga katingin, alam niyo na ba yung pinakabago ngayong bentahan ng mga murang big bikes na pwedeng cash or hulugan? So unahin natin dito sa 2023 Honda CBR 650R, very good sa mga beginners, 650cc, expressway legal. Yung itsura niya para siyang Fireblade, pero mababa lang seat height nito. Sobrang fully loaded pala to guys. Meron siyang winglet, naka-Defy Customs powder coated wheels na kulay white, adjustable brake and clutch levers, carbon garnish sa ignition, single seat cowl. Mukha siyang Fireblade, extended siya rito. And meron na rin siyang integrated tail light. So nasa loob na po yung kanyang signal light. Full system exhaust V-lane. So meaning na full system, palit na buong headers niya. 2-point Evotech frame sliders, extended belly pan na po yan. Mukha na talaga siyang Fireblade. Painted din ang kanyang tire hugger na kulay red body color. Tapos naka-tail tie din na siya. Lahat po ng stock parts isasama natin. And yung audio niya guys, 2,900 lang, fresh na fresh, parang bago pa. And i-sound check na rin natin. Wow, iba talaga yung tunog kapag naka-full system. Sound check. Grabe. Lakas talaga pag naka-full system. And dito naman sa katabi ay ang kanyang kapatid. It's a 2023 Honda CB650R, GB Racing Engine Guard, tank grips, tail tie ID, V-lane, full system exhaust. So pag sinabing full system, kasama na yung buong headers niya. Less restriction, mas maganda yung performance at mas malakas yung tunog. And ang kagandahan dito, kasama pa rin yung stock na fender and exhaust. Pakita ko na rin sa inyo guys yung mileage niya. So yun, 5,000 kilometers lang. Soundcheck na rin natin kung gaano kaganda ang full system. Napaka-solid. Napakalakas. And yung price niya, and dito naman tayo sa isang special bike para sa akin dahil alam mo naman, this is an underrated super naked. It's a 2022 Suzuki GSX S1000. Ito yung flagship super naked ng Suzuki and napakaganda nito. Isa sa mga favorite ko to na big bike kasi yung makina nito ay galing sa GSX-R na sport bike na 1000. Aluminum frame kaya napakagaan. Maiksi yung wheelbase, very compact and fully loaded na rin to. TDD auxiliary lights, front axle sliders, frame sliders, GB Racing Engine Guard, paddock spool. Yung pinakamaganda rito nakalagay na accessories is the Yoshimura full system exhaust, original from Japan. And pinaremap pa yung ECU nito sa Woolwich, pinadala pa sa ibang bansa. Ang full system alone is 80,000 pesos. Tapos yung remap mga nasa 25,000. Kaya napakaganda ng pickup, napakaganda ng performance. And syempre, tignan muna natin yung kanyang odo bago natin i-sound check. Yan, it's only 5,500 kilometers. Grabe. Iba talaga pag naka-remap, napakalakas. Yung selling price nito ay only... Dito naman guys, yung mga rare bikes, bihira ka makakita nito sa Pilipinas pag punta ka sa mga kalsada. Kagaya nito, 2023 Honda Super Cub C125. Special to kasi nga bihira to. So naka-keyless na siya, naka-LED lights, and almost brand new to. Tinakbo lang nito guys ay only 88 kilometers. Ito naman yung 2023 Honda Monkey 125cc rin to. Brand new. Zero Odo. Kita nyo nakabalot pa yung mga foot peg niya. And ang presyo pala nito guys, 2023 Kawasaki ZX6R KRT. Ito yung huling-huling nilabas na ganitong itsura bago sila nagpalit. Alam niyo naman yung new look na ZX6R ngayon. So someday magiging special na to, collector item. Bagong ZX6R ngayon, new look na. Pero marami pa rin nagagandahan sa ganitong itsura and isa na ako doon. Soundcheck na rin natin guys. Pero to not for sale. Pero kung gusto nyo, pwede pa tayo magparating para sa inyo. And dito naman, ito yung Bike of the Year for 2023. Para sa akin, ito yung pinaka-pinagkaguluhan ng 2023. Dahil, kita nyo naman, it's a inline 4 400cc. So, napakatagal na panahon. Ngayon lang ulit nagkaroon ng 400cc na inline 4. Expressway legal. Tapos, napakaganda ng tunog. Pwede mong i-race track. Kasi, naka-fully adjustable na siya na suspension front and rear. And bukod doon, naka-TFT display na siya. Ito, naka-frame sliders na. Pakita ko sa inyo yung odo nito. 2,900 odo lang. And soundcheck na rin natin. Grabe. Lakas. Ang galing pala nito, no? Kinabitan nila ng mini driving light. Kita nyo naman.
Ano, nakatago. Ganda ng placement. Ngayon lang nakakita ng 4R. Meron pa rin siyang taguan na mini driving light sa gilid. Oh. Diba? Ang galing na nakaisip. Napakaganda. Kala mo, pwede na siyang pang long ride. Pero meron na nag-down dito. Pero huwag kayo mag-alala kasi meron pa tayo dito mga ZX4RR. Pero dito muna sa katabi niya ay isang 2024 ZX6R. Ito yung ZX6R natin. So unfortunately, hindi na matutuloy yung build natin dahil nangailangan tayo ng pondo para sa ating business. And meron na rin nag-down para dito. Simula pa nung first batch natin na vlog. And dito naman, isa pa nating GX4RR na 2023. Pakita natin yung odo. 1,636 lang ang tinakbo. So fresh na fresh, bagong-bago. And dito naman katabi niya, meron pa rin tayong 2023 ZX4RR dahil po ang dami naghahanap sa atin kaya nag-order tayo ng maraming ZX4RR. So noong nakarang araw po kakabenta lang din natin ng isa pang GX4RR via financing. So dito po, ang tinakbo lang nito, mas fresh pala to. Grabe, 1,178 lang ang kanyang tinakbo. And dahil usapang Ninja tayo, meron pa tayo ditong Ninja. 2023 pa din to. It's a Ninja 400. Very good sa mga beginners tsaka gusto mag-training sa racetrack. Sport bike siya at pwede mo rin siya pang long ride at pang araw-araw at matipid sa gas. 2-cylinder. Fresh na fresh to. Kita nyo naman. And ang tinakbo lang nito, ayan, 4,000 odo lang. Sobrang baba niya para sa isang Ninja 400. It's a 2023 pa din. CF Moto NK400. Ito yung pinakamurang 400cc na 2-cylinder. Kagandahan pa dito, kita nyo naman, mukha siyang BMW. And dito sa version 4, ang malupit dito guys, naka-TFT color display na siya. Kita niyo naman, napakaangas. Pwede mong baguhin yung riding modes niya. Right now, naka-eco siya. Pag pinaras ko yung isang eco mode, nagiging sport mode. Oh. Sobrang angas. Ang tinakbo lang ba nito? 1,166 kilometers lang. So, kaka-break in lang niya. Naka-ABS na siya. Dual disc brake, dual calipers, and naka-steel braided na yung brake lines niya. Naka-slip-on exhaust na pala to and frame sliders. So, sound check na rin natin. Yun. Dito naman, balik tayo sa Kawasaki. It's a 2023 Z900S. Sinabing SE, naka-gold forks na fully adjustable, naka-Brembo brakes, and naka-Öhlins fully adjustable, at mayroon remote yung kanyang preload. Na pwedeng hard and soft. Naka-Orion slip-on exhaust. Naka-PPF siya. Buong bike, naka-cover ng PPF. Alagang-alaga to. Naka-single seat cowl, pero kasama pa rin yung kanyang stock seat. Naka-frame sliders na rin, front axle sliders, rear axle sliders, and spools. Kaka-break in lang guys, 1,200 kilometers lang. Sound check na rin natin. Dito naman sa likod niya, it's a 2023 Kawasaki H2 Carbon. 2,000 kilometers odo and marami na accessories. And kung interesado kayo, message lang kayo sa Katingin Bikes. Ngayon dito naman tayo sa Yamaha section. Ito, unahin natin tong 2023 Yamaha T-Max Tech Max. Pag sinabing Tech Max, ito yung top of the line ng mga T-Max. Kagandahan ng Tech Max, meron na siyang adjustable windscreen, electronic siya, push button lang. Meron siyang cruise control, heated grip, and heated seat. Mags nito, makikita mo naka-gold siya compared sa standard. Color TFT display na siya at meron niyang GPS navigation pag kinonect mo sa phone mo. At kita mo naman, tinakbo lang nito ay 3,000 kilometers lang, fresh na fresh. And itong isang to in-upgrade natin, for keeps natin dapat to. Kaya lang, unfortunately, kailangan tayo ulit ng budget para sa ating business. Kaya up for sale na po ito. In-upgrade natin to, naka-Malossi full system exhaust na po siya. So magkaiba po yung presyo. Pwede nating ibenta to ng naka-stock exhaust. And ito po yung presyo ng naka-full system exhaust na Malossi. And dito naman tayo, ang daming request nito kaya nag-order tayo. Ngayon meron na tayo nito. It's a 2018 Yamaha R6. Ito po ay collector's item na kasi wala nang brand nyo nito, wala ka na mabibilhan. Naka-Krapovic GP slip-on exhaust na siya and cut delete kaya napakaganda ng tunog. Naka-IRC billet aluminum racing top triple clamp. Ang kagandahan po ng naka-billet aluminum top triple clamp, mas matigas po yung kanyang triple clamp kaya mas maganda po yung handling, mas stable, less flexing. Sound check na rin natin. Katabi niya, it's a 2020 Yamaha MT-09. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko na big bike of all time dahil unang-una napakagaan, pangalawa napakaganda ng torque, sobrang ganda ng handling. Pwede mo siyang gawing pang daily commuter mo, mababa yung seat height. Evotech front axle sliders, CNC frame sliders, Evotech rear axle sliders, Evotech paddock spools, and naka Austin Racing pull system. Yung auto nito guys, 12,000 kilometers lang. And sound check na rin natin, 900cc 3-cylinder cross plane. Wow.
system exhaust. Isa sa pinakamodelo nating big bike dito is a 2023 XSR 900 Gen 2. Ito na po yung second generation. Meaning, iba na po yung kanyang headlight. LED na, RFID, north and south. Ang likod niya kakaiba. Parang retro talaga. Yung meron siyang parang hump sa passenger seat. Dark fly screen. Front axle sliders. GB Racing engine guard. Ang Akrapo Beach full system exhaust. Bike specific for XSR 900. Yung halaga po ng exhaust na yan is 95K. Ganun po kamahal yan. Akrapo Beach kasi yan. Naka-riser din pala to. Aluminum CNC riser para yung handlebar ay mas mataas at mas relax. Brembo Brake Master. At meron din siyang cruise control. So, pang long ride. Special to. Naked bike na may cruise control. Modo nito, grabe. Fresh na fresh. 3,400 kilometers lang. Smooth na smooth lang. Akrapo Beach yan. Yung design niya guys, naka bar end ka siya. Bar end mirrors. Stock yan. Sound check. Smooth na smooth lang. And dito naman, isa sa best beginner sport bike and training bike na mga gustong mahilig sa racing at sa racetrack. Ito yung ating 2021 WGP Yamaha R3. Kaya special to para sa akin dahil both sa napakagandang kulay ng WGP, fully loaded na to guys. Isa to sa pinaka fully loaded na R3 sa Pilipinas. Sobrang dami, minsan nakakalimutan ko na. Unahin natin sa front suspension niya. Upgraded na to. Adjustable na yung kanyang preload. Kita nyo yung adjuster na rito ng preload. Naka front axle sliders. Naka carbon garnish. RCB brake master pump. Steering damper. Single seat cowl. Carbon pa dito. Carbon exhaust hanger, tail tidy. Meron tayong flash mount TST. Pag naka-on lang, kulay white siya. Tapos kapag nag-signal light ka, yun, lakas oh. So pag nag-signal light ka, namamatay yung kulay white na DRL niya. Tsaka flash mount siya, malinis tingnan no. And then pag in-off mo yung kanyang signal light, ayun, nagiging white. US made yan guys, pag TST, original. Sa likod niya, TST din. Integrated tail light naman to. Meaning na nasa loob yung kanyang signal. So, try natin. This is made by TST Industries. Ayan. Pero yung pinaka-special dito sa bike na to, naka-Akrapo Beach GP full system siya. Ang halaga niyang Akrapo Beach na yan na legit, nasa mga 60,000. Frame sliders and naka-aluminum riser plate. Para na rin siyang rear set. Pero mariretain mo yung stock foot peg. Ito mas maganda mag-body positioning sa racetrack or banking. Ang kagandaan na na-retain mo yung stock foot peg, tumutupoy pa rin siya. Kapag natumba or nasagi ng binti mo. Sabi, sobrang lakas. And sa mga interesado po, mag-message na lang po kayo sa Katingin Bikes FB page.